Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 3 wounded soldiers pinarangalan sa Negros Occidental. Ika-128 anibersaryo ng Philippine Army pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. National Bookstore inalis na ang election materials essential signage sa kanilang mga branch matapos sitahin ng COMELEC. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Pinarangalan ng mga sundalong nasugatan sa engkwentro laban sa New People's Army o NPA sa Barangay General Luna, Toboso, Negros Occidental kamakailan. Mismong pinangunahan ito ni 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Ted Dumusmog at 79th Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Arnel Calawagan ang awarding ceremony sa 3 sugatang sundalo. Ayon sa pamunuan ng brigade, ang 3 wounded soldiers ng 79th IB ay nagpakita ng katapangan sa kanilang tungkulin sa bayan. Agad ding bumalik anya sa battlefield ang isang sugatang sundalo upang sumabak muli sa military operation. Samantala, muling nanawagan si 79th IB Commander Lieutenant Colonel Calawagan sa mga natitirang miyembro ng NPA na magbalik loob na sa pamahalaan at tanggapin ang reintegration at amnesty program ng pamahalaan. Pinangunahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang ng ika-128 anibersaryo ng Philippine Army sa Fort Bonifacio, Taguig City ngayong araw. Ang nasabing pagdiriwang na may temang Hukbong Katihan at 128, matatag na sandigan ng bagong Pilipinas ay sumisimbolo sa mahalagang tungkulin ng kasundaluhan sa pagdepensa sa bayan sa anumang banta sa seguridad. Parte rin ng pagdiriwang ang paggawad ng parangal sa mga outstanding soldiers bilang rekognasyon sa kanilang katapangan at tapat na serbisyo sa bansa. Bukod sa matataas na opisyal at ilang mga sundalo na pinangunahan ni Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido, nakaisa rin sa makasaysayang pagdiriwang sina Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro at Armed Forces of the Philippine Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Inalis na ng National Bookstore o NBS sa lahat ng kanilang mga branches ang money envelope displays na nakalabel bilang isang election materials essentials matapos itong sitahin ng Commission on Elections o COMELEC. Sa ipinadalang sulat ng COMELEC sa NBS, pinapatanggal umano nila ang nasabing ampaw o money coin na posibleng ma-misinterpret at magamit ito sa pamamili ng boto ngayong panahon ng kampanya. Agad namang rumisponde ang NBS at sinabi sa COMELEC na nakipag-ugnayan na sila sa lahat ng NBS branches na ipatanggal ang naturang envelope maging ang signage nito. Dagdag pa ng bookstore na wala rin silang intensyon na gamitin o gawing marketing strategy ng vote buying ang nasabing insidente. Siniguro din ng pamunuan ng bookstore na susundin nila ang lahat ng patakaran ng poll body. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.